Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Siya nga pala, nabalitaan mo na ba? Mula sa paglalagay ng nail polish, ay binalingan niya ito. Ang alin? Uuwi na sina Tita Minerva. And they will be staying here for good. Nang marinig niya ang pangalan ng ginang, ay isang mukha ang agad na pumasok sa isip niya. Talaga? Maluwang ang pagkakangiting tanong niya. Kumunot ang noon ng kuya niya. Hindi ba nabanggit ni Matt sa'yo? Matt Jarvis Mendoza, her first love. Habang kumakain, ay hindi mapalis ang ngiti ni Bianca. Mula kasi ng ibalita ni Kuya Clyde na darating na sina Matt, ay magdamag siyang nag-isip sa muli nilang pagkikita. Kasama na rin sa mga iniisip niya ang posibilidad na baka sa pagkakataong iyon ay ligawan na siya ni Matt. Si Matt ang tipo niyang lalaki. Tahimik ito, pero tuwing nagsasalita ito, ay gustong-gusto niya na nakikinig dito. Kaya kahit na bata pa sila, ay nawiwili na siyang makipag-usap dito. Pakiramdam kasi niya, kapag si Matt ang kasama niya ay tumatalino siya. Mas matanda ito ng 5 taon sa kanya. Kaya ito ang kadalasang tumutulong sa kanya sa school work niya kapag busy si Kuya Clyde. Na isang beses na umiiyak siya dahil may nambubuli sa kanya. Ang t-shirt nito ang nababasa dahil sa maghapong pag-iyak niya. Naalala pa niya kung gaano niya iyakan ang pag-alis nito noong 13 years old siya. Maliban sa kuya niya at mga pinsan niya ay wala siyang ibang nakakausap. Kaya kahit nasa Amerika na si Matt, ay hindi pa rin sila nawawala ng komunikasyon. Lahat ng gusto niyang sabihin ay sinasabi niya sa email na pinapadala niya rito. Regular ang pagsusulatan nila sa email hanggang sa naging abala na ito sa pag-aaral. Kaya naging madalang na lamang yon. Pero hindi pa rin nagbabago ang paghangang nararamdaman niya para kay Matt. Mukhang napuyat ka, Sisa. Dahil ba yan sa pag-aaral? Tanong ng kuya niya na pumutol sa pagmumuni-muni niya. Paano mo naman nalaman na nagpuyat ako? Tanong ni Bianca at saka kumagat ng hotdog. Kasi binati ako ng good morning ng eye bags mo eh. Natatarantang napahawak siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Agad din niyang itinaas ang kutsara at tinignan ang refleksyon doon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang halatang-halata nga ang eye bags niya. Dahil yon sa pagpupuyat niya sa removal exam niya noong mga nakaraang araw at idagdag din ang magdamag na pag-iisip niya kay Matt. Nanlulumong napatingin siya sa eye bags niya. Saka binalingan si Kuya Clyde. Kuya, mukha pa rin ba akong tao sa paningin mo? Nabitin sa ere ang paghigop nito ng kape. Tumaas ang isang kilay nito at ngumiwi. Hindi ka pa naman tinutubuan ng sanga. Hindi ka rin nagkakaroon ng whisker. Kaya oo, mukha ka pa rin namang tao eh. Lumabi siya. Hindi pwedeng ganito ang mukha ko pagdating ni Matt. Oh? So you are worried about that, ha? Tumango siya ng sunod-sunod. Alam mo kuya, kung hindi dahil kay Matt, wala akong masyadong pakialam sa itsura ko. Kahit tubuan ako ng bigote. Hindi ako kikilabutan. Pumalatak ito. Gustong-gusto mo talaga siya, no? Oo, at para lang sa kanya tong mattress ko, no? Napaubo ito. Easy there, young lady.
Hindi ka pwedeng magpahalik sa lalaking yon, ha? Bakit hindi? Kasi, wala akong tiwala sa kahihinatnan ng halik na yan. Given the way you sound right now. Oh God, I don't want to imagine the possibilities. Hinilot pa nito ang sentido na tila biglang sumakit ang ulo nito. Kuya, mabait si Matt. He won't take advantage of me, giit ni Bianca. Her brother gave her a stem look. Don't be too sure. Itinirik niya ang mga mata. Oh, come on, kuya. Since when did you act like a scary father? Kahit nga si daddy, hindi ako pinagbabawalan na magka-boyfriend eh. In fact, nirereto nga niya ako sa mga anak ng kaibigan niya. Napaismid siya nang maalala niya kung paano halos ng pagtitipon ay may isa o dalawang binata na ipapakilala sa kanya ang daddy niya, na syempre ay inaayawan niya. Some of them became her friends pero hanggang dun lang yon. Kay Matt lang talaga nakalaan ang puso niya. Since I heard your silly line, sagot ni Kuya Clyde. They are not silly, depensa niya. Bata ka pa sis ha. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mundong akala mo ay gusto mo. Until you travel the world and discover every place. Doon ka lang makakapagdesisyon kung gusto mo ba talaga na manatili sa mundong pinili mo o may ibang mundong nakakuha ng puso mo. Don't be too impulsive. Premature emotion can really be deceiving at times. I want you to be really sure of something before you jump into it. Umawang ang mga labi at pinagmasdan ito ng mataman. Madalang itong maging ganong kaseryoso. Kadalasan kasi ay hindi ito nakikialam sa mga desisyon niya. Minsan ay nagkokomento ito pero hindi nito iginigiit ang gusto nito. Napangiti si Bianca. You really care for me, kuya, no? Don't you? Itinirik nito ang mga mata. Wala akong choice eh. Maya-maya ay ngumiti ito at ginulo ang buhok niya. Hindi na niya ito sinaway at sa halip ay natawa na lamang siya. Grabe naman ang inabot ng usapang nagsimula sa eye bags, natatawang komento niya. Pabiro nitong sinuntok ang gilid ng mata niya. Then he gently ran his thumb along the dark fap below her eyes. Appreciate them sis. They mark of hard work. And to me, you are still the prettiest sister in the world. Kuya naman eh, pinapaiyak mo ko eh. Hindi kita pinapaiyak. Iyakin ka talaga. Wika nitong pinisil ang tungkil ng ilong niya. Sa kabila ng nagbabadyang pagpatak ng mga luha niya, ay napangiti siya. Ikaw rin kuya. Para sa akin, ikaw ang the best na kuya in the world. At syempre, ang pinakagwapo rin. Katatapos lang sunduin ni na Syke at Jerome si Gianni mula sa band practice nito. At ngayon ay pupunta sila sa designer ng kaibigan ng mami niya para kunin ang mga damit na ipinagawa nila para sa darating na SGIH Foundation Day. It was actually a week-long celebration kung saan abala ang mga doktor at staff ng SGIH sa iba't ibang outreach and community program. Silang medical student sa St. Gabriel Institute of Medicine ay tumutulong din sa pag-oorganisa ng event na yon. Nag-a-assist din sila sa medical mission at charity events. But SGIH people were not all work and no play. Marami rin kasing activities kagaya ng sport and food fest at mayroon ding St. Gabriel Night kung saan ang paaralan nila ang in charge. Nagiging special guest na lang nila ang mga doktor dahil may mga pasyente ring inaasikaso ang mga ito. Do you have your date already? Tanong ni Jerome. No, matipid na sagot niya.
at saka sumandal sa salamin ng bintana at pumikit. Ang nagmamaneho naman ay si Gianni ay natawa lang at saka sinulyapan si Jerome. Ikaw, Jar, may napili ka na bang kadate? I always prefer to go solo. Right. At paglingon namin ay biglang, wala ka na, wika ni Gianna. What can I do? Parties bore me? Everything bore you, Jar. Hirit ni Gianni. Tumango si Jerome. True. Everything bore me, including you too. Sabay silang napalingon dito na prenting nakaupo sa backseat at may nakapasak na earphone sa mga tenga nito. He was probably watching some funny videos clip from an internet site na mamaya ay ire-recommend din nito na panoorin nila. The truth was, pareho sila ni Gianni na hindi alam kung ano ang nakakaaliw sa video clip na pinopost sa site na yon. They were all jokes. But since they respected each other's weird attitude, hinayaan na lamang nila ito. May pagkakataon, kapag ka talagang bored na sila ay pinapanood din nila ang video clip na yon. Out of the 15 videos, 2 really made them laugh. We bore you, ha? Tumango ito. Yeah. Tumawa si Jerome nang tignan nila ito ng masama. Biro lang. Gusot ang mukhang napatingin siya kay Gianni. Napigil ang ngiti. Dadali na ba natin to sa psychiatrist ward? Oo, pagsang-ayon ni Gianni. Porke mas marami akong admirer kaysa sa inyong dalawa. Pinagkakaisahan nyo na ako. Pumalatak pa si Jerome. We are not listening. Sabay na wika nila. At napuno na naman ang asara nilang tatlo ang biyaheng iyon. Nagtaka siya nang sa halip na dumiretso sila ng daan ay niliko ni Gianni ang sasakyan. Guys, dadaan muna ako sa Espada, ha. Kailangan ko kasing ihatid ang mga gamit na ipinadala ni ate. Paalam nito na tinanguan lang nila. Ang ate Genevieve ni Gianni, ang may-ari ng naturang Mexican grill na halos 3 taon nang naitayo. At may 3 branches na ang naturang restaurant. Nang makarating sila sa Espada, ay eksaktong nakita nilang palabas si Bianca. Ngunit hindi yata siya nito napansin dahil dumiretso lang ito ng lakad patungo sa kotse nito. Tinawag niya ito. Lumingon ito sa direksyon niya. Nang tumigil ito sa paglalakad ay agad niya itong nilapitan. Bakit mo ko tinatawag? May kailangan ka? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Sa halip na pansinin ang pagtataray nito, ay iniangat niya ang isang kamay sa mukha nito. Pagkatapos ay pinahid niya ang likod ng palad, ang pawi sa noo nito. Napaatras ito at tinignan siya ng masama. You could at least say sorry for messing with my forehead. Sita nito sa kanya. Napamaang siya. Hindi niya alam kung ngingiti o tatawa. Conservative ka? Misungit? Wala akong tiwala sa paghawak mo, no? Hey! I did it with good intention. Giit niya. Napangiti siya nang itirik nito ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit na-amuse siya. Hindi ito ang nag-iisang mataray sa mundo. At hindi lang ito mataray. Sadista rin. Ang sungit mo talaga, komento niya. Eh ikaw, ang manyak mo naman. Ganti ni Bianca. Nanlaki ang mga mata niya at saka napangiwi. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya sinabihang manyak. Napabuntong hininga siya. Hindi ako manyak, misungit. Inirapan lang siya nito at saka sumakay sa kotse at mabilis na pinaharurot yun. Napatanga na lamang siya sa papalayong sasakyan. Grabe, hindi man lang nagpaalam. Wika ni Syke sa sarili at napapailing na nagkamot ng batok.
Lumapit ka sa babae. Hindi makapaniwalang tanong ni Gianni nang makalapit na siya sa mga ito. Ang akala niya ay pumasok na ito sa espada. Yun pala ay nakiusyoso pa ang mga ito sa kanila ni Bianca. What's wrong with that? Nagkatinginan ng dalawa at pigil ang ngiting umiling. Wala naman. Nakakatawa lang, komento ni Jerome. And the funniest part is, mukhang hindi siya type ng babae. Segunda ni Gianni. Nag-high five pa ang mga ito. Tinignan niya ng masama ang mga ito. Oh, shut up guys! Aniya, at saka mabilis na tinalikuran ang dalawa. Asar. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Nawa po'y samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.